Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes nga edisyon kita ni 22 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga pinalangga nga tagpalamati, no? Dasig lang gid sang inadlaw Enero 22 na kita. Kag sa masunod nga semana o kon sa weekend anay highlights na sang Dinagyang Festival 2026. Kag mga food festival, no? Amat-amat naman nga naga-plastar kag may mga nagbukas na gani, no? Iban sa ila. Hindi nyo na mabisitahan mga karon sa hapon. Kaon na gamuto sang manamit nga pagkaon nga ginhanda sang mga plastar, no, sang ilatag sa food kiosk may ara sa area sa city proper, no, dira sa Delgado. Pag may ara man sa Iloilo Provincial Capital, pili lang kamo, no, kung diin kamo komportable. Pag may kantanan sa Dinagyang Festival 2026, may fluvial procession was. May kantanan sila, may advisory ang Coast Guard Station Iloilo nga ang mga fiber boats nga nagabiyahe Iloilo to Guimaras vice versa tato na yung biyahe alas 2 tugtog alas 3:30. Once nga matapos na ang fluvial procession, mag-resuman ang mga biyahe. So alas 2 tugtog alas 3:30 ang mga kauturan tabala nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad, ipahibalo nyo gid ang inyong mga kakilala dira. Parang aware sila, no? Kay base bala nga tingala silang wala biyahe. Importante nga aware na sila. Alas 2 tugtog alas 3 sa buwas Enero 23. Kag may kantanan sa gihapon sa Dinagyang Festival ang local government unit sang Hordan Guimaras. Nagpadala na sang request kay Marina 6 Director Bernardo Julio na i-extend kuntani ang biyahe tubtob alas 2 sa kaagahon. Aba, nami gini kay ang mga kauturan tabla hindi sila mabitin sa paglagaw-lagaw nila kay ang naanda naton nga last trip dira sa mga nagapauli sa Guimaras tubtob lang alas 10 sa gabi. Subong kung maaprobahan bali ang schedule January 24 kag 25. So kung alas 2 ang kaagahon bali January 25, alas 2 ang kaagahon kag January 26, alas 2 ang kaagahon.
Kay last year sa nadumduman ko, na-experiensyahan ko gid nga gusto mo pa tani mag lagaw-lagaw sa Dinagyang. Maka ano ka mga jam gato sa mga banda, no? Hindi ka patama kay dapat ya mga alas 9:30 nakamat-amat ka na preparar nga magpauli kay kung hindi kakapauli ate stranded ka gid. Fiesta alas 2 sa aga ti payaw gid aton nga mga kauturan kung maaprubahan sang marina. Tagtiyang probinsya sang Guimaras pwede man nagawan sa aton mga turista, no? Lagaw ka mumuri sa weekend pagka Lunes tugtog Miyerkules sabi i-experience nyo ang mga matahong na beaches dira sa probinsya. Mga kabiyan na masobra 7,000 nga personnel sang PNP, Coast Guard, DFP kag iban pagit nga mga law enforcement agencies kag government agencies ang gin-deploy para sa Dinagyang highlights. Kahapon ang send-off ceremony ginpangunahan mismo sang alkalde sang syudad sang Iloilo, Mayor Raiz Satrianas. May nakita gani kita nga post, no? Kasi amo na kadamo ang pulis nga gin-deploy basi may ara kita dira litrato bla tis mapakita ta sa aton mga kauturan bla kung ano kadamo niyang gin-deploy. Pag amo ni kadamo ang pulis tapos mangisog ka pang manggabo ate preparar ka na nga daan nga maprisuhan ka dayon. Muna bala no sa mga kauturan ta bala nga magalagaw-lagaw, mag-inom-inom, shot-shot. Importante gid nga ang ginainom diretso dapat sa tiyan, hindi sa ulo kay galain isang paminsaron eh. Kung magsigi-sige bala, tulukay lang. Dugay ang mga inumol nagtupa na. No? Amo nang dapat tagid galikawan. Sadya-sadya lang enjoy naton ining 3 kadlaw nga festivities. Kadamo sa mga activities again na preparar no ang syudad sang Iloilo. Pero sa mga way pasang ideya, 3 ang judging areas. 3 ka judging areas ini no. Bag-o ini siya kumpara sa nagligad no may pila ka mga pagbag-o. Sa gihapon ang judging area number 1 ang Iloilo Freedom Grandstand. Ang judging area number 2 amo ni ang sa Wirwana Lapas dira sa lapit sa Gaisano Lapas dira ang judging area number 2 kag ang judging area number 3 amo ni Iloilo Sports Complex. Pero sa kasadyahan karuhol lang naton ang mga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ang judging area number 2 dira sa Wirwana Lapas hindi na daya kumbaga hindi ka pwede man gani nga perform ka lang pero why na da sang hindi ka daya pag wala sang ma-judge dira sa imo no. So muna nga bantayan gid na sang aton mga kauturan. Ma-perform sila pero wala sang judges nga magalantaw sa ilang performance. Ang importante is ang Freedom Grandstand kag ang Iloilo Sports Complex. So amo ni kahapon ang send-off ceremony. Amo na kadamong pulis tanawan nyo bla. Army, may Coast Guard pa. Sus sa pagkadamo. Amo na kadamo. Klaro ba ng instruksyon sa ila sang alkalde sang syudad sang Iloilo. Pero prior sining send-off, ang mga pulis gin briefing ni ICPO Director
si Colonel Parilla nga dapat nakapagunting sila. Si Sir yan, di na niya kinanglan magpagunting. Medyo ano lang, no? Light moments ng kahapon ini antes ang send off sang hapon. 17 minutos magaligad sa takda ng alas 2 sa hapon. Balikan ta karon ng iban ka mga updates sa Dinagyang. This time magakuha kita sang report sa Iloilo Provincial Capital. Mga kabiyanan, ang bata ni the late Vice Mayor Amy Paz Lamasan ang nagsumpa kaina sa kay Governor Toto Defensor. Kuwauntang detalye sa report ni Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon po, nagsumpa bilang bagong miyembro sang Sangguniang Bayan sang Dueñas ang bata ni Anay Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Nagsaka si Isabel Anica Lamasan Paduhinog, 22 years old, bilang SB member sang Banwa matapos mabakantihan ang konseho sa tapos no nga magsaka man si SB member Pia June Pama bilang Vice Mayor talos sa nagtaliwan nga Vice Alcalde nga si Amy Paz Lamasan. Ang nominasyon ni Paduhinog ang gin-endorso sang Nationalista Party. Sa interview, pasalig no sang bag-ong nga SB member nga padayunon ang mga manami nga naubra sang iya nagtaliwan nga Iloy. So sa karon magluwas no sa trabaho sa konseho bilang Sangguniang Bayan member, magapadayon man niya no si Paduhinog o kon si Isabel Anica Lamasan Paduhinog sa iyang pagtuon sa kolehiyo kay nagatuon ini siya Paul no sang Foreign Service sa University of San Agustin. Yari pamatian ta no ang kabahin sang interview ni Paduhinog no ang bag-ong SB member sa Banwasang Dueñas. Bataon pa ko, medyo lain ang mga outlets ko sa mga governance. So, syempre, gid, ang tayog ni Mami, i-continue ko gid ang mga projects na na siya. Your reaction na ikaw pili sa party sa question? Ang reaction ko, I'm very thankful, but syempre, scary siya gawa. Pero thankful gid ko na gaan ko sa chance na mag-serve kag continue ang ginuga ni Mom. Daw na siya. Ano mga plans mo in mind sa Manuaman sa Dueñas? Damo gid ko plans. Hindi ko lang subong ma-plaster. Kaya syempre, daw pa siya, in the making. Gusto ko ito na andanay kung ano ara sa Banwa bago ko magpatay og sang akon man nga projects. Pero so far, makontinue lang ko projects ni Mom para sa mga legal aid, mga organisasyon. Everyone is wondering, who is Isabel Anica Lamasan? Who is Isabel? That's a really good question. Isabel Anica Lamasan, I'm 22 years old. Gaskila ako sa Sanansang Foreign Service. So una, gobra ko sa Starbucks as barista. Kag nagobra ko as a teacher. So besides being the child of a vice mayor and the regional director, I like to find my own income. I like being very independent, very, let's say, those, anong word? Problem solver type of situation. Chief Justice ko sa una sa Sanag, naka-first Senate President sa Model Congress, nawa man ko mga so-on achievements. Very, So nabatian no ang kabahin sang pahayag ni Anica Lamasan, 22 years old no ang bag-ong Sangguniang Bayan member sa Banwasang Dueñas. Ini bangod sang succession sa pagtaliwan no ni Vice Alcalde Amy Paz Lamasan. So sa iya very independent man siya no, hindi buot silingon nga bata siya sang Vice Alcalde kag gipayag man niya regional director. Nagatingwa siya no sa iya kaugalingon nga may ara siya sang source of income nga wala lang nagadepende sa iya nga mga ginikanan. So nangin aktibo man siya no sa ilang bulutuan sa University of San Agustin. Kag kuwaon niya ini nga experience bilang
edge Aha. bilang bagong sangguniang bayan member sa Banwa sang Duenya. So wala pa niya gin-isa-isang mga plano niya kay pahayag gani niya no. Importante nga matun-an niya gid anay sang maayo ang Banwa sang Dueñas bag-o niya ipang-implement ang mga in mind nga mga projects, but of course ang ginpasalig niya i-continue no ang mga na sugura na sang iya nagtaliwan nga Iloy. Ko man ni sila Paul no sa sa serbisyo publiko kay considering nga ang iya ginikanan into public service no. So hindi na kumbaga liwan man sa ila no ang serbisyo publiko, and after and aside from that no ginatingwaan man yang mangin active ya sa ila nga school. So sort of duga public service man siya kuno sa iya nga bulutuan. So hopefully ma-apply niya man no ang mga natun-an niya, and while gina-try no nga mangin maayo nga sangguniang bayan member sa Banwa sang Dueñas, i-balanse niya man ang iyang pagtuon, especially nga nagapadayon pa siya sa iyang pag-eskwela sa University of San Agustin. University of San Agustin, anong iyang kurso, Hope? If, Foreign service no, ang foreign iya service. ginakuha sa University of San Agustin. Agi man siya miyembro sang do like UN model students na bala no. So amo na gani no pahayag niya kuhaan niya to experience ang mga natun-an niya sa academically, and also bilang mga extracurricular activities niya man no sa school para i-apply man no kati siya kumbaga masiling naton do Gen Z millennial kind of leader do bag-o naman nga approach, fresh start para sa iya. So hopefully matigayon niya kung ano man ang mga proyekto no nga naisip niya na para sa Banwa sang Dueñas. Nagtaliwan man, Hope, no, si Vice Mayor Amy Paz Lamasan, ang legacy niya sini, I'm sure, padayon nun gid sang iyang bata nga si Anika. Kung makita naton dire ang litrato nila ni Governor Toto do ano gid carbon copy ni Vice Mayor ang bata niya no pareho gid kag I'm sure dala niya gid sina ang mga ginbilin man no nga mga pwede pa maubra sa Banwa sang Dueñas. Yes, amo nang ginahope man naton kiti pa ang ibandaan do medyo mataas na ang kilay kiti ala bata pa, but of course no may opportunity siya nga i-prove ang iya kaugalingon dira sa may Banwa sang Dueñas. Kag kadamo man subong Hope sang mga bataon Correct. Oo, mga, wala na yan sa edad no ang serbisyo publiko. bisan sa Congress, sa Banwa, munisipyo, kadamo sa mga bataon kag masiling nato naga-perform. And we hope no si Anika mo maning himuon niya dira sa bahin sang Dueñas. That's the latest no sa may probinsya sang Iloilo. Si Anika nagsumpa ini siya ya Paul no before kay or sa tubang ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Damo gid nga salamat, Hope Torrechante, sa report sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. Lipay kita no ati amo man natagaan sang tsansa ang siyempre di man basta-basta ang nangin eksperyensya sang pamilya nila Vice Mayor no sa hinali nga pagtaliwan, unexpected way sa may naglaom no kag amo nang ginasiling naton nga ti ang legasiya ni Vice siya ni ang mapadayon kag damo mamangkot ti kabata paman ni kaya yan na bala. Pero kung naobserbahan niyo subong ang politika, kadamo sang mga politiko subong ang mga bataon nga naga-thrive. Di na naton pag isa-isaho no, pero kadamo kita sang mga nakita, naobserbahan taman sa social media kag sa ilaman nga mga constituents nga naghahambal nga ini nga mga lideres bataon pa pero kadamo na sang nahimo sa ilatag sa kakomunidad. Dinami kay ti maumpisa si Anika as SB member kag ti way takabalo kung anong mangin kapalaran niya kag amo na importante lang ara gid sa iya no ang pagserbisyo sa iya sa ilang mga kasimanwa dira sa Banwa sang Dueñas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. 28 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, mga kabyanan, si President Ferdinand Marcos Jr. ginpayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga gindala ini sa ospital kagabi matapos maka-experience siya sa discomfort. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. Iti sa karon nakabalik na ang presidente sa Malacanang kag nagapabiling nga stable ang kondisyon. Hindi man ni basta-basta ang schedule sang presidente. Kay kumadumduman sa aton mga tagpalamati sang Lunes, nagbisita si President Marcos sa Western Visayas kag sa isla sang Negros. Nagpadulong ini siya una sa probinsya sang Antique, duha ka activity ang gipadulungan sa presidente sa Banwa sang Hamtik kag Banwa sang San Jose. After sina nagpadulong siya sa Banwa sang Murcia sa Sumag Water Treatment Facility kag terribling init. Terribling ang init sang tiyempo nga to, no? Kasi damo man sang activity pa ang presidente. We hope no nga mag-ayuda yon si President Marcos kiti sure damo pa ni siya sa mga activities nga naka-line up natigin na paiway lang anay mangud sang discomfort nga iyan na experience siya. 9 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report sa Pasig City. Comelec Pasig City magatanyag sang satellite voters registration. Paunta ang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon magahiwat ang Commission on Elections sa Comelec Pasig City sang nanoy tuhayno nga satellite voter registration para sa palabuton nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Sa January 23, Paul, may hiwaton nga satellite voter registration sa Pasig National High School Amphitheater. The next schedule, Paul, no, sa January 28 sa Manit Integrated School Covergym kag sa January 30 sa Myla Paredes Aritalia National High School. So lakip diri, Paul, no, sa mga serbisyo nga igatanyag during this voter registration, ang new voter registration, transfer sang registration, correction no sang ilang mga entries kag miara man sang reactivation sang voter status, especially, Paul, no, ang mga kauturan naton nga 2 to 3 ng mga elections nga wala nakaboto kag nadula ang pangalan nila no sa listahan. So sa mga interesado panugyan diri sang Comelec Pasig nga magdala sang ila nga valid ID for the information of everybody, Paul, no, ang aton nga barangay and SK elections ako ng aton nga BSKE na move no to the first Monday sang November 2026. That's why nga ti ang aton nga Comelec isa sa mga pamaagi para ma-reach out no ang mga wala pa nakaparegister or those no kami mga correction ng entries amo ang paghiwat sang ato nga satellite registration, Paul. Mga ano kadamo yan ang gina-expect sang Comelec nga mag padulong no sa sining mga inadlaw nga gin-mention mo. Actually, Paul, mga ginatos ini, Paul, no, kay hindi ini ang kumbaga first time no nga nagahiwat ang aton man nga Comelec Pasig sa satellite registration. So may ara, Paul, nga kung kaisa may ara no sa mga nagalabot gani, Paul, mga 50 to 100 ang mga nagakagto no sa aton nga mga mobile or sa aton nga mga satellite registration, Paul, dira sa Pasig City. Dapat i-avail nila ni para nga hindi na sila mabudlayan. Makadto pa sila sa Banwa. Comelec na yan mismo ang nag-bisita sa ila lugar. So dapat i-avail gid nila ini kag ang right nila sa pagboto exercise gid nila. Yes, kabay pa, Paul, no, nga sa aton nga mga kauturan no nakita naton ang sitwasyon, Paul, no, sa aton nga barangay, sa aton diri no sa Pilipinas, kabay pa nga ti gamiton gid no ang tion nga ini nga ti magpahayag kung sino gid man no ang ilaluyag nga botohon kay ti aanhon lang naton, Paul, ang reklamo naton kung kita mismo wala gani nagaboto. Gani, simple lang ina nga nga bagay pero may dako ina nga impact ang aton nga pagboto, no, kay kita mismo makita ta dira ang mga deserving nga mga kandidato kag pwede naton sila nga maboto sa November
2026 Yes. na extend pa gid ini, hopefully madayon na gid para nga makita sa aton nga mga opisyales kung deserve pa bala nila ang isa ka term o kung dapat nagiman sila nga isla. Yes, correct ina Paul, no? Kag syempre kita nga mga botante, imagine Paul 4 years ini siya abi. Asa ilalom no sang aton nga layiti kung 4 ka tuig ka man dira, nga mag-inantos ti imagine Paul, no, ang huol sa imo no bilang isa ka botante, bilang isa man ka residente sa inyo dira nga barangay kung wala ikaw nagboto sang insakto. Kag syempre Paul, ang always naton diri nga kinakampanya sa Radyo Pilipinas Iloilo, no to vote buying. Ti amo nang budlay kay may mga information gani kita nga bisan barangay election lang, may mga tagtaganay pa, may mga Correct. pinantayanay pa te. Ninyo pag usikan ng tsansa kay kanugon sang pila 3, 4 ka tuig. Apat Ti ka subong ang subong nga term 3 years ti sila Yes, kita mo sila yes. kay 2023 ang eleksyon mo. So ti sa 3 ka tuig kung wala nga perform ang inyo kapitan ti kanugon sang tsansa nyo nga magboto. Yes. Kagin pa gani Paul, no, masadya pag idiri kiti ang election mismo sa sangguniang kabataan naton Paul. Walaan man naton Paul, no, nga mainit Sa man ini. pagina. Isa pa ini sa mga ginabantayan, especially mag-elect sang federation president amo ang magapungko sa aton nga SK. sa SK naton, sa aton no nga for example sa city council naton, ti isa man ini po sa mga mainit-init ka ba pa nga ti hindi magpadala-dala no sa libre. Balaan man na naton po libre sa mga resort o kung pagpanagtag dira no ang aton man nga mga SK nga ma-elect. Bauti, ano nga mga banwa ina, no? Bauti, uya-uya mga muda. Kay subong lapnaag ang korupsyon pero amo ning nakita naton nga tinatagaan na sang aksyon sang aton nga national government ti base nga sa uli kamo bilang malabutan, so mas mayo gid nga ma-realize na sang aton nga mga barangay officials. Yes, correct ina Paul, no. Kag kabay pa no sa mga kauturan naton dira nga ti miara no sa mga reklamo sa ila Paul, no, last year kung may sa last election naton kung may mga reklamo sila, pwede gid makapadulong sa ila nga mga COMELEC offices, no, like for example kung nadugayan sila that time no magpangita sang ila pangalan, although nga ti miara dira nga nagabulig nga mga taga barangay nila, but for those nga ti mga nagpauli bala kay natak-an na Paul or wala nila nakitang ina pangalan, pwede nila makagtuan no, sa mga COMELEC offices naton para nga ti mabalaan nila kung diin sila nga mga polling precinct. Okay. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat, Marian Grace Ranieta report gikan sa COMELEC Pasay City. Sa tuod lang mas rekot pagid ang barangay kag SK elections. Kay ti dira pagid ang grabe nga binantayanay. Ang habuyanay pagid sang isyu kati gamay nga komunidad kumpara sa national kag local elections ngati mas malapad ang ang nagaboto dira, mas damo ang kinahanglan nga padulungan sang aton nga mga nagapadalagan, pero sa bahin sang barangay kag SK elections dira mo makita nga ginadayan ay kumbaga hugtanay ginadang eleksyon. Kisa ate magutod nga kinontrahanay siya gani suod mo man nga abyan nga kinontrahanay kamo dira sa pagkakapitan kag may mga ate hindi man na malikawan bisan gani sa lokal gani kag nasyonal may mga hulugay pa gani nga kapartido na kamo last minute hulugon si amo ni baylo si amo na di ba? Damo sang binantayanay pero dapat ang pinsaron gid sang aton nga mga kauturan dira track record sa gihapon. Ano ba lang nahimo sa sini nga mga officials sa ilang nga termino. 2023 ang last nga election, so halos 3 ka tuig matagaan sila sang 3 ka tuig kay ang election sang October asang nagligad October 2023 tapos nakapungko sila December 2023. So mga mga 2 years 10 months, 11 months ang serbisyo nila. Pero kung maayo man lang ang mihura, tagaan nyo tsansa liwat. Pero kung wala man lang sang nahimo sa inyo barangay, amo na ning tsansa nyo para islan sila.
Okay, so 7 ka barangay kagawad kag isa ka punong barangay. So munang pagabutuhan nato no sa November 2026. So sa mga wala pa makaparehistro, parehistro na kamo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 38 minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon, magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tainga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled to fry, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mamba bato?
Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. Last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 46 minutos magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan na mga katapos ang Partners in Health. Ang Provincial Health Office, kaupod si Governor Lucille Navas ng Guimaras in istoryahan ang pila ka mga updates tukoy sa sining TB-Free Guimaras Island Initiative ang ginaduso nga ComCare Subscription Agreement. Ni isa ka meeting para nga restoryahan ang goals ng probinsya ng isa ka tuberculosis-free island. Kiyan presentan ni TIH Consultant Michael Wilson ang accomplishments sa unang 3 ka bulan sa TB-Free campaign. Again, hiwat sang Oktubre to Disyembre 2025. Kaya yan report nga masobra 12,000 individual sa 5 ka munisipalidad sa probinsya sa Guimaras. Ang gin-screen kag 108 ang na-diagnose. Nagti sa karon, no? Nagkapaidalom sa preventive therapy. Nagti parang pabaskugon bagid ang programa. Ang Partners in Health kag ang Provincial Health Office
naghisugot nga move forward with the development sang cloud-based health application nga mag-allow sang efficient tracking kag makasecure sang access sa patient data. Emphasize ni Governor Lucille Nava nga ang patient privacy is paramount at ang personal information dapat mangin confidential. Kung nga bagay manini para sa probinsya sang Guimaras, ipangatin ilan din ang mga opisyales mga doktor, si Dr. Lucille Nava ag si Congressman J.C. Ramanava nga isa man ka doktor. Si Mayor Sam Gumarin sang binabista isa man ka doktor, no? Dira mo makita na ang mga programs man sang probinsya nakatutok man sa ikayong lawas. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, January 19 nagbukas na ang hemodialysis unit sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center dira sa bahin sang Libhon. Ang mga kauturan ta sa Guimaras nga nagadialysis hindi na kinanglan nga magpasyudad para nga magpabulong. Dira mismo sa ospital sa Alibhon, libre na ina. Suno kay Congressman Raman Nava sa mga Guimaras mo, no? May ano lang, no? May schedule lang kay sa karon no pulo ina ka machine dira. Mula na galing ang ginakabalakan man sa aton nga mga kauturan ngati subong pabata bala ang mga ginadialysis. So dapat kita mismo lang tawon ta nga aton nga lifestyle, ang aton nga mga ginakaon kay way kita kabalo. Ingala lang kita dugay-dugay. May mga ginabatsag na kita. Mas mayo gid nga may ano kita, may mga prevention programs kita na dapat hindi na kita maglabot sa pagdialysis. Nagpasalamat kita nga may mga machine, may mga equipment. Pero mas mayo gid nga wala sang mga kauturan ta nga magadialysis. Iti para nga balamong dialysis, tugtog nga wala ka sang transplant. Sige na. Depende pa ina dayon sa assessment sa imo sang imo nga doktor. Yara nga daan ati 2 ka beses sa isa ka semana, 3 ka beses sa isa ka semana. Ang gina-cover ni PhilHealth, if I'm not mistaken, 156 sessions. Karon kung magbuwa kada semana 96, pero kung mag-3 ka beses ikaw pa-dialysis, mga 144 sessions man. Pero may ara pag gani nga iban nga kada adlaw, depende na sa diagnosis. So amo na nga maghalong gid kita. Pero para sa mga nagadialysis na ara pwede gid sila kakadto no sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center kag mag-inquire sila no para ka-submit sila sang mga requirements. 51 minutos magalingan sa takdang alas 2 sa hapon ang iban pagid ng mga balita apat pato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential